After po mag-restart ay login lang po ulit tayo and punta po ulit tayong server manager. Then, click po natin ng Tools at Active Directory, User, and Computers. Then, dito po ay click lang po natin ang ginagawa natin kanina. And click lang ang New at mag-create po tayo ng organizational unit. Next ay click po natin itong organization unit at click New. And mag-create naman po tayo ng group. Lagay lang po natin ng group name and click ang domain local. Sunod po ay maglagay na po tayo ng user. So input lang po natin ang first and last name and user logo name. Click lang po natin ang next and ilagay na po natin ang password. Sunod ay click lang po natin itong user and click na din po natin yung add to a group. Lagay lang po natin dito ay Alex. Click ang check names para lumabas yung group na ginawa natin. Then click lang po natin ang OK button. Next ay punta na po ulit tayo sa server manager and click tools and piliin po natin ay DHCP. So dito po click lang po natin itong server. And click po itong IPv4. And select po natin itong new scope. Lagay lang po natin dito sa scope name. And next po ay lagay na din po natin ang start at end IP address. Then click next and ilagay lang po natin ulit dito yung start at end IP address. Next po uli ay ilagay na po natin dito ang IP address, then click add. Next po ay copy paste lang po natin itong domain and click resolve and next. Copy paste lang po uli yung domain name and click resolve then click add next. Tapos click lang po natin itong finish. Next po ay balik po tayo sa server manager. Click lang po uli yung sa tools and piliin po natin ay group policy management. Then dito po ay click lang natin yung forest na ginawa natin. Tapos punta po tayo sa organization unit na ginawa natin. Next ay create po tayo ng GPO dito. Lagyan din po natin ito ng name na folder redirection. Next po ay click lang po ulit natin to at i-edit. So dito po sa user config, punta po tayong policies, then Windows settings at folder redirection. So ngayon po ay gagawa po tayo ng folder. Click lang po natin yung properties at punta sa sharing. Then click lang po natin tong share button. Next ay add po natin dito yung everyone. Then gawin po natin itong read and write. Next ay lagay din po natin dito yung group na ginawa natin and pati na po yung domain admin at domain users.
Next po ay gagawin lang po natin itong read and write. Tapos po nito ay click na po natin itong share button. Next po ay punta po tayo sa advanced sharing at click itong share this folder. Then click po natin itong permissions. Then dito po ay check lang po natin ito lahat at apply. And then i-add lang po natin uli yung group, domain admin at domain users katulad kanina. And next ay i-check lang po uli natin lahat ito. And then, next ay apply lang po natin ito. Sunod po ay punta po ulit tayo sa properties itong folder, then sharing. Copy lang po natin itong network path. And then, ngayon, balik lang po ulit tayo sa folder redirection. Next ay dito po sa desktop, i-click lang po natin itong properties and piliin na po natin itong basic para sa settings. At dito po natin ipipaste ang kinapin natin kaninang network path. Then dito po sa settings ay tanggalin lang po natin ang check nito and click apply na po natin. Then next po ay gawin lang din po natin dito sa document yung same process na ginawa po natin sa desktop. Pagtapos po nito ay click lang po natin ang Windows plus R at ilagay po natin dito ay GP Update Force. Then antayin lang po natin makomplete. Next ay punta po tayong preferences, control panel settings, and click po natin itong local users and groups. So dito po click po natin yung new at a local group. Dito po sa group ay piliin lang po natin itong remote desktop users and i-add lang po natin yung group, domain admins and domain users. Pagtapos po nito ay click lang po natin ang apply then okay. Click lang po ulit natin ang Windows plus R and enter natin ulit ito. And then, hintay lang po ulit natin ito ma-complete. Next ay punta po tayo sa control panel, network and internet, network sharing center, and click natin itong change advanced sharing settings. Dito ay i-turn on lang po natin lahat.
Sunod ay balik lang po ulit tayo sa server manager and click natin ang local server. Punta po tayo sa remote desktop. So, dito po ay ilalagay na po natin yung na-create natin na user kanina. Pati na po yung domain user at domain name. Then, click OK lang po ulit. Pagtapos po nito ay pwede na po natin i-restart ang Windows Server.